Hi guys, mga negosyo, Asenso ang Familia. Nandito guys tayo sa San Jose, Batangas. Ang San Jose, Batangas ay tinaguriang egg basket of the Philippines. Ang San Jose ang nagpuproduce ng napakaraming itlog. Milyon itlog siguro. Isang araw na yun ay sinusupply or deliver sa buong Pilipinas guys. So guys, kung nakikita nyo itong building na ito, guys, ang building na ito, ang capacity, guys, ay 15,000. Kung nakikita nyo, guys, ha, isa, dalawa, tatlo, apat, sa isang pitak ay 4 na manok. Guys, 15,000 ang capacity ng building na ito. Ibig sabihin na lamang, guys, kung let's say 10 pesos ba ang itlog, so iba't iba naman siguro ang presyo. Merong 6 pesos, merong 7 pesos, merong 8 pesos. Ngayon, siguro marahil kayo, magtatanong kayo, magkano ba ang kapital pag nagtayo ka ng gantong negosyo? So guys, sa mga nanonood dyan na may mga poultry, kung kayo guys ay may idea, kindly help us. Pero marami tayo kliyente dito, marami tayong nakakausap. Sabi nila, merong nangungontrata na. Meron nang nangungontrata dito sa San Jose na halimbawa raw gusto mo ay 1,000 heads. 1,000 heads. Ang kontrata daw dyan is 850 pesos per chicken. Ibig sabihin guys, kung 1,000 pala na 1,000 ang capacity or paitlugin, kailangan mo ng 850,000 pesos. Guys, yun ay kasama na ang building, kasama na ang kulungan, kasama na ang manok. Yun yung nasabi sa akin. So it was last year. Hindi ko lang alam ngayon, maaring 900, maaring 850 pa rin. So, depende. So, guys, tayo, next time, mag-i-interview talaga tayo ng isang tao na yung manager kasi dito, wala, nasa Manila. So, guys, ito nga pala yung PKH Poultry Poultry Farm. Napakatagal na nating kliyente. Nung una parang isa pa lang yung building nila, then dumami na ng dumami. Ang nakabitan natin na poultry nila, napakarami na, hindi na mabilang. So guys, meron tayong naging client din sa Batangas City, mag-asawa. Ang kanila naman capacity is 2,000 heads. Ngayon, naitanong ko nga sa kanila, ma'am, sir, magkano pa talaga ang kinikita ng merong poultry sa isang itlog? Guys, for your information, 2 years nating magagamit ang mga manok. So, ang mga manok na ito, mangingitlog yan for 2 years. May mga iba, masigit pang araw, may mga iba, less than. Ngayon, pag mahina na silang mangitlog, let's say, nasa mga 50% na lang yung mangitlog, ang tawag natin, ikinakal yung manok. Guys, pag ikinal yung manok, pwede pa rin siyang mabenta ng mga 80 pesos or 100 pesos, depende kung malalaki. Pag reject, medyo pangit yun, medyo malalaki. So, para na kayong kumain ng mga native na manok. Again, so, pag-usapan natin, 2 years sila na pwedeng mapakinabangan. Okay? So, pag binili, pag bago-bago pa lang yan, ang mangingitlog daw dyan, for let's say 2 months, 3 months, 60%, 70%, 75, 80, 90, hanggang sa tumaas, hanggang sa, hindi naman natin pwedeng sabihin na 100%, hindi naman po pwedeng sabihin 100% na nangingitlog. Ibig sabihin, kung 15,000 na manok, ay 15,000 eggs per day ang no. Let's say, sa 15,000, meron diyang nasa mga 500 na hindi iitlog. Ganun yung guys, Baka kayo mag-expect na talagang araw-araw ay nangingitlog. Guys, pangitang-pangitan na napakagandang negosyo nito. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, yung may-ari ng PKH ito, yung manager, bale, anak siya ng talagang yung may-ari nung una. Pero ngayon, meron na rin silang sarili. That was 8 years ago. Isa lang yung kanila. Then, after 1 year, nakita ko, 2 na. Then, after 3 years, naging 4, naging 5. Dumami na ng dumami ngayon. Guys, nandito tayo sa PKH. Meron itong 7 building. Meron itong 7 building. Nandyan yan. So, hindi na makikita yan. Nandyan sa loob. So, meron itong 7 building. Guys, itong 7 building na ito, bukod sa sarili nilang building, ito, nire-rentahan nila. So guys, hindi natin alam kung magkano renta. But hopefully,
meron tayong isang i-interviewin na si ma'am, i-interview natin para ipaliwanag talaga paano ba gawin ang business na ito. Yung biro ko nga doon yung biro nga ni na ma'am, isa na kliyente natin sa Batangas, sabi nila, magkano nga ba yung kinikita dito sa itlog? Sabi nila, ang katwiran daw ng mga taga rito sa San Jose, Batangas, para ka raw namumulot ng piso. Ibig sabihin, ang patama nila, kaya nilang kubita ng piso. Let's say guys, merong 15,000 dito na heads. 15,000 heads na no. Let's say, 14,500 eggs ang makuha. Ibig sabihin pala guys, kaya mong kumita ng 14,500 pesos per day. Ibig sabihin, in 1 month, napakalaking pera. 400,000 something. Pero guys tanda natin, dito, 7 building yung area ito. Isa lang itong building ito. So, napakahaba. 15,000 ang capacity. So, let's say, meron itong 7 building. Ito pala ay nasa mga 100,000 pala. Ito, kasi 15, 6, 30, 60, almost 100,000 siguro ang nandito sa areang ito. So, imagine niyo kung 100,000 guys, imagine na lamang na meron dito, merong 900,000 eggs per day. Ibig sabihin, dito pa lang, meron silang 900,000 pesos na kita. Eh, ilan yung poultry nila? Baka ang poultry nila, ang building, baka nasa mga 40 to 50 building. Malalaki pa. Yung iba, mas malaki pa dito yung building. So guys, tunay nga palang napakalaki ng kita. Malaking pera pala ang kinikita sa egg laying business. Ito yung tinatawag natin ng mga egg layers, okay? Ibig sabihin, yung mga nangingitlog. Hindi ito yung mga 30 days or 45 days. So again, ulitin ko, ang biro ng mga taga rito, para ka raw namumulot ng piso. Kaya lang guys, hindi biro ang investment. Kung 15,000 ito, ilang milyon pala. Let's say, nangangapital sila dito ng nasa mga ilang milyon. Napakalaking capital. Napakalaki. So talagang hindi biro. Pero, yun nga lang, sabi nga, kung sino yung mga mayayaman na malalakas ang loob, sila yung lalong yumayaman. Kasi nga, may kakayanan sila na mag-invest sa ganitong napakalaking building. Hindi natin alam, siguro ilang milyon ang kapital dito. So, guys, nag-share lang tayo kasi nga, nandito tayo, ang Adbatec CCTV. Kakabitan natin to ng CCTV. Kung ang inyong business na nangangailangan ng CCTV, check lang nyo sa Adbatec CCTV. Again, sa mga nagtatanong, magkano ang capital initially, ang pwede ko lang maibigay sa inyo, let's say, kailangan nyo ng 1,000, gusto nyo na magkaroon lang ako ng 1,000 heads, yun lang yung kaya ko. Kailangan mag-budget tayo ng 850,000 para makapagpagawa ko ng building, and at the same time, yung mga manok. Magkano daw yung kita? Let's say, net na raw, pwede nating sabihin daw na parang kumikita ka ng piso kada isang itlog. Ibig sabihin, guys, kung meron ka na 1,000, parang kumikita ka ng 1,000 na lang a day. Ibig sabihin, in 1 month, net is 30,000. Kung may 10,000 ka palang itlog, meron kang, ang laking pera, meron kang 300,000 monthly. So guys, tunay nga pala na talagang yayaman ang mga taga San Jose. San Jose, meron akong joke. Guys, dito sa San Jose, tinawag ito na Egg Capital Basket of the Philippines. Egg Basket of the Philippines. Okay, ang San Jose. Ngayon ang tanong, pag pumunta kayo dito, ang tanong, alin yung nauna? Manok o itlog? Guys, sagutin nyo. Alin ba yung nauna? Itlog o manok? So, sa makakasagot, bibigyan ko ng 2 tray na itlog. So guys, ang sagot, ito yung joke lang Pag pumunta ka ng bayan ng San Jose, if nanggaling ka ng Batangas City, ang una mong makikita dyan, yung manok, pagpasok mo ng bayan ng San Jose. If galing ka ng Lipa City, papunta ka ng San Jose, makikita mo yung napakalaking itlog. So, ang sagot, alin ba ang nauna?
itlog or manok? Ang sagot, kung galing ka guys ng Batangas City, ang una ay manok. Kung galing ka naman ng Lipa City, ang una ay itlog. So guys, so sana kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea sa ganitong business, napakagandang business. Ulitin ko, 2 years na pwedeng mapakinabangan ang manok. By that time, medyo mahina na silang mangitlog and ikakal na. Kaya maganda, kahit kal, kikita pa rin tayo, okay? Mabebenta pa rin. So yun lang guys. God bless mga kanegosyo. Kasi sa pamilya, tingnan ang laki, oh guys, oh. Ang laki. God bless po. Keep safe. Bye-bye.